Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Sa mga nagsisi, ipinagkaloob ng Diyos ang pagbabalik loob at pinalakas niya ang loob ng mga nanghihina. Magbalik loob ka sa Panginoon at talikuran ang kasalanan. Manalangin ka sa kanyang harapan at bawasan ang iyong pagkakasala. Magbalik ka sa kataas-taasan at talikuran ang kasamaan. Kapuotan mo ng lubos ang kasuklam-suklam. Sino ang pupuri sa kataas-taasan sa daigdig ng mga patay? Kapalit ng mga buhay na nagbibigay pugay sa kanya. Ang patay ay hindi na makapupuri sapagkat siya'y parang wala na. Ang buhay at malusog ang pupuri sa Panginoon. Dakila ang habag ng Panginoon at ang kanyang kapatawaran ay para sa mga nagbabalik loob sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magalak kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid. Magalak kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid. Ang pagpupuri ay bagay sa mga tapat. Purihin ninyo ang Panginoon sa salteryo. Awitan siya sa alpa na may 10 kwerdas. Ihayag ninyo sa kanya ang inyong mga kasalanan. Ang inyong pagkakasala ay aking ipinahayag. At pinatawad mo ang aking kasalanan. Magalak kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid. Dahil dito, mananalangin sa iyo ang bawat banal sa panahong ikaw ay matagpuan. Sa rumaragasang baha, sila'y hindi maaabot. Magalak kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid. Ikaw ang aking kanlungan. Ingatan mo ako sa kapahamakan. Paligiran mo ako ng awit ng pagliligtas. Magalak kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may isang lalaking tumakbo kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos." Sumagot ang lalaki, "Guro, ang lahat ng iyan ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan." Tinitigan siya ni Jesus at minahal. At sinabi, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin." Ngunit nalungkot ang lalaki sa salitang iyon at umalis na malungkot, sapagkat marami siyang ari-arian. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Napakahirap para sa mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos." Namangha ang mga alagad, kaya't sinabi niya, "Muli, mga anak, napakahirap nang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makadaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman sa kaharian ng Diyos."
Labis na namangha ang mga alagad at nagtanong, "Kaya sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Sa tao ay imposible ito, ngunit sa Diyos ay hindi. Sapagkat ang lahat ng bagay ay posible sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Mga kapatid, ang sentro ng mensahe ngayon ay pagbabalik loob at pagbitaw. Sa unang pagbasa, malinaw ang paanyaya. Magbalik loob ka sa Panginoon. Habang tayo'y buhay, may pagkakataon. Habang humihinga, may pag-asa. Hindi hinihintay ng Diyos ang ating kamatayan para purihin siya. Hinihintay niya ang ating pagbabalik loob ngayon. Sa Ebanghelyo, mabuting tao ang lalaki, masunurin, relihiyoso, disiplinado. Ngunit may kulang. Hindi niya kayang bitawan ang nagpapakadena sa kanya. Hindi masama ang kayamanan, ngunit nagiging hadlang ito kapag mas mahal natin ito kaysa sa Diyos. Tinitigan siya ni Jesus at minahal. Hindi siya nagalit, hindi siya nanakot. Nag-alok siya ng mas malalim na kalayaan. Ngunit umalis ang lalaki, malungkot. Ilang beses na rin ba tayong tinawag ng Diyos? Ngunit mas pinili natin ang komportableng hawak natin. At sa dulo, ang pinakapag-asa ng salita. Sa Diyos, ang lahat ay posible. Kung mahirap magbago, humingi ng tulong sa Diyos. Kung mahirap bumitaw, siya ang bahala. Ang imposible sa atin, posible sa Kanya. Panalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa panahong ipinagkakaloob ninyo sa amin upang magbalik loob habang kami nabubuhay. Turuan ninyo kaming piliin kayo araw-araw. Tulungan ninyo kaming bitawan ang anumang humahadlang sa aming ganap na pagsunod sa inyo. Kayamanan, pride, takot o kasalanan. Bigyan ninyo kami ng pusong malaya, pusong marunong magtiwala, at pusong handang sumunod. Naniniwala kami na sa inyo walang imposible. Amen.